Ngayong nadaragdagan ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo, may mga nagsusulong ng wastong training para sa mga rider. Ang problema ng ilang rider, mabigat po yan sa bulsa. Saksi, si Joseph Moro. Tumila po ng motorcycle rider na ito sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City matapos bumangga sa isang taxi kaninang madaling araw. Isinugod siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat. Nung pagbangga sa akin, sabi ko, ba't ko malabog? Nasa right lane naman ako. Mas matindi ang inabot ng isa ring rider sa Cagayan de Oro City dahil nasa uwi siya nang bumangga sa truck. Patay rin ang isang buntis at kanyang dinadala matapos namang maatrasan na mini dump truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Toledo, Cebu noong nakaraang linggo. Ilan lamang ang mga yan sa mga naitatalang kinasangkutan ng mga motorsiklo na sa unang bahagi ng 2024 ay lampas 2,000 na ang average na bilang sa Metro Manila sa tala ng MMDA sa motorsiklo. Katumbas yan ng 57 na aksidente araw-araw. Noong 2023 naman, pinakamarami sa mga namatay dahil sa sasakyan ay may kasangkot na motorsiklo. Of course, as the population of motorcycle grows, naturalmente, yung accident rate ay kasama. Aabot na kasi sa 7 milyon ang mga motorsiklo na nakarehistro sa buong bansa base sa pinakahuling datos ng Land Transportation Office. Pero kaunti pa ito kung ikukumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam na noong 2020 ay may mahigit 72 milyon na rehistradong motorsiklo. Dumarami mga motor, dumarami rin ang mga aksidente kaya nakikitang solusyon mismo ng mga taga-sektor ng pagmumotor, training. Pero ang problema, mabigat sa bulsa yan ng karamihan. Mahal po talaga eh. Magkano ba yung nakita mo, Boys? Nasa 2 plus ata siya. Nabot lang din ng megit 4,000. Sakto lang. Sakto lang, okay lang yan. Kasama na pagkain. Hanggang ngayon, iilan pa lang ang legitimate driving school ng Pilipinas sa motorcycle. Pwede naman mag-enroll ng libre sa website ng MMDA. At dahil may panukalang batas din para gawing legal na public utility vehicle ang mga Motorcycle for Hire app, mahalaga ang pagkakaroon ng wastong training. Samantala, humingi rin ang mga nasa sektor ng motor ng konsultasyon sa Transportation Department para magamit nila ang bike lane pag sinimulan na ang EDSA rehabilitation. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.